revolusyon laban sa mga Amerikano at palihim din na bumalik dito sa Pilipinas. So, siya po ay tinaguriang Vivora. Ayan. So, sila po ay yung mga natatanging o ilan sa mga natatanging Pilipino na nagbigay ng kanilang buhay para sa kalayaan natin. Ano po? So, para sa gabay sa pagsasagot sa mga gawain sa pagkakatuto, ngayong ika-7 linggo ay naririto po. So, sa gawain sa pagkakatuto bilang isa, mga anak, kilalanin ang pangalan ng mga sumusunod na tao sa larawan. Piliin ang iyong sagot sa kahon at isulat sa ibabaw ng guhit. So, kung saan nakaturo yung araw, yun yung larawan na papangalanan nyo. Halimbawa, yung number 1. Sino ba yung nasa unang bilang? Kaninong letrato ito? Yung pangalawa, kanino ding letrato? Yung pangatlo, ganun din sa pang-4 hanggang sa ika-10. Meron kayong pagpipilian, anak, dun sa pinakadulo ng inyong sagutan o ng inyong module. Meron po dun sa pinakadulo ng gawain sa pagkakatuto sa bilang isa. Meron po sa dulo nun na pagpipilian, nakakahon po. Ano po? So, tingnan natin kung sino yung nasa unahang litrato. Yan po ay si General Emilio Aguinaldo. Ang pangalawa naman po ay si General Miguel Malvar. At ang pangatlo, General Luna. Yung pang-4, sino kaya po? Ayan, si Macario Sakay. Sunod ay ang ika-5 natin. Ito po yung sinasabi ko pong pamimilian natin. Ano po? So, ang ika-5 natin ay si Melchor Aquino o mas kilala sa bansag na Tandang Sora. Sunod, General Francisco Macabulos. Ika-7 po natin na litrato ay si Apolinario Mabini. At ang ating pong ika-8 ay si General Mariano Llanera. Ang ika-9 po natin ay si General Gregorio del Pilar. At ang ika-10 po natin ay si Trinidad Texon. Ayan. Tapos na natin ang unang gawain. Ito naman po ang gawain sa pagkakatuto bilang pangalawa. Isulat ang mga nawawalang letra upang masagutan ng mga tanong. Okay. Ngayon, meron mga anak na mga salita na naglalarawan doon sa hinahanap na tao o lugar. Ano po? Na kailangan yung sagutan. So, ang gagawin natin, kukumpletuhin natin yung mga letra. So, yung number 1 natin ay isang general na naging pangulo ng bansang Pilipinas na nagsimula sa pagiging tenyente bago naging general at nakahigma sa himagsikan ng mga himagsikan laban sa Espanya. So, sino po kaya ito? Siya po ay kilala bilang siya po ay si General Millong. Okay? Pangalawa natin ay senior officer na nakipaglaban sa Zapote Bridge laban sa Espanya at lumaban sa digmaang Amerikano-Pilipino o Pilipino-Amerikano. Ito po ay si General Miguel Malvar. Sumunod naman po ang ating ika-3 ay general na naparangalan o nagparangal kay Trinidad Texon bilang ina ng biyak na bato at kinilala bilang ina ng Red Cross sa Pilipinas ng mga Amerikano dahil sa kanyang pag-aaruga sa sugatang sundalong Pilipino at mga nasalanta ng digmaan. Siya po ay si General Aguinaldo. Okay, ika-4. Isa sa mga lugar na pinamumunuan ni General Vicente Lucban noong unang Republika ng Pilipinas. So, siya po ay namuno saan? Sa Samar at anong isa? Leyte. Sunod naman po ay ang katagang inilagda
ni General Francisco Macabulos noong pumirma sa Konstitusyong Biak na Bato. Ito po ay pangalang Francisco Sulaiman. Okay? Para naman po sa gawain sa pagkakatuto bilang 3. Unang bilang, sino ang sundalong bumaril sa mga sundalong Pilipino sa Kalye, Sojego at Silencio, Santa Mesa, Maynila noong gabi ng Pebrero 4, 1899? Siya po ay, letter A, si Private William Walter Grayson ba? O si Commodore George Dewey? O baka naman po si General Wilson Merritt? O baka naman si General Jacob Smith? Tingnan natin kung tama ang sagot niya. Okay, ang sagot po ay letter A, si Private William Walter Grayson. Sunod, sino ang nakidigma sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896 hanggang 1898 at sa Amerikano noong lamang 1898? Okay, clue. Siya din po ay tinaguri ang General Miyong at siya po ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya po ay si letter A, General Gregorio del Pilar, o letter B, General Antonio Luna, letter C, General Emilio Aguinaldo, o letter D, General Artemio Ricarte. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Okay, ang tama pong sagot ay letter C, General Emilio Aguinaldo. Pangatlong bilang, ang lahat ng ito ay isinagawa ni General Miguel Malvar maliban sa isa. So, alin kaya po dito daw, mga anak, ang hindi ginawa ni General Malvar? Letter A ba? Nakipaglaban sa himagsikan laban sa mga Espanya? O baka naman letter B, naging pinunong general ng Batangas? Letter C, lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano? O baka naman letter D, na siyang tama na ating sagot? Ano po? Kasama siya sa, hindi siya naging kasama o hindi siya kasama sa pagkolekta ng armas sa lungsod ng Caloocan at San Isidro Nueva Ecija. So, letter D po yung hindi niya ginawa. Next. Kailan sumalakay si General Mariano Llanera na may 3,000 tauhan sa garrison sa San Isidro? Ano po? Letter A ba? September 2 na 1896 ba? O baka naman letter B, September 12, 1896? O baka naman po letter C, Hulyo 4, 1906? O baka naman po letter D, Hulyo 24, 1906? Tingnan natin kung tama ang sagot nyo. September 2, 1896. So, yun po ang ating katamang kasagutan. So, September 2, 1896 po siya nagpunta sa garrison sa San Isidro upang sugudin bit-bit ang kanyang 3,000 tauhan. Ano po? Sumunod, ikalima, kailan idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa mula sa pananakop sa Espanya? O, siguro naman mga anak, alam niyo ito. Ano? Okay? Letter A ba? Hunyo 12, 1898? O baka naman letter B? Hunyo 5, 1945? O baka naman po letter C? Hulyo 4, 1946? O baka naman po September 29, 1989? So, ang tamang kasagutan po natin ay Hunyo 12, 1898. Na siyang pinagdiriwang naman po natin, kaya laging holiday ang ating June 12. Ayan. Salamat po sa pakikinig para sa ating ikapitong linggo or gabay sa pag-aaral gabay sa gawain sa pagkakatuto ngayong ikapitong linggo ng ating pag-aaral sa Araling Panlipunan sa ika-6 na baitang.
So hanggang sa susunod na pagkakatuto mga anak, and goodbye.